Kapag pinatay mo siya, ay para ka na ring walang pinagkaiba sa kanya. Kaibigan, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang bawat hinain ng puso mo. Bawat luha na pighati at puot na umagos mula sa mata ng anak ko at apo ko, ay babalik kong lahat sa kanya. Dahil ako mismo ang papatay sa kanya! Buhay ang inutang. Buhay din ang ating sisingilin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, dugo ang inutang. Dugo din ang kabayaran. Doña Matea, narito na ho si Kenneth. Ay nako, ang gwapo kong panganay. Hello, iho. Hi tita, kumusta po kayo? Long time no see. Oo nga, iho. Ang tagal na mula nang huli tayong nagkita. Hindi ka kasi masyadong dumadalaw dito. Alam niyo na, busy sa mga negosyong naiwan ni Dad. By the way tita, this is Chanda, my fiancé. Love, si Tita Matea, second wife ni Dad. Hello, tita. Finally, nakilala ko na rin ho kayo. Hello, iha. Marami na rin akong magagandang bagay na narinig tungkol sa'yo. Pumasok na muna kayo para sa loob na tayo magkwentuhan habang kumakain. Pagdating sa loob ng bahay ay nakaramdam ako ng nostalgic feeling. Dahil naging saksi ang bahay na yon sa masasayang sandali ko kasama ang parents ko noong nabubuhay pa sila. Pero mula nang mawala pareho ang aking mga magulang at pumalit ang madrasta ko, hindi na ako muling umuwi doon. Tumuloy kaming dalawa ni Chanda sa lanay at doon ay dinalhan kami ng pagkain ng mga kasambahay. Kumain na muna kayo at siguradong napagod kayo sa biyahe. Maraming salamat po. Kumusta dito sa farm, tita? Ayos naman. Maganda lagi ang mga harvest, lalo na yung mga palay. Pero ano yung naririnig ko na may mga reklamo daw ang mga trabahador na ang liit daw ng binabayad natin sa kanila? Don't mind them, iho. Mga abusado yung mga hampas lupang yan. Gusto lang nilang kamkamin ang kayamanan natin. Nagkatinginan kami ni Chanda. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya dahil sa narinig mula sa madrasta ko. Kaya kayo, huwag na huwag kayong magpapauto sa kanila. Tita, baka naman layasan tayo ng mga tao natin. Hindi nila gagawin yon dahil kailangan nila ng trabaho. Yang mga mahihirap na yan, kakapit at kakapit sila sa atin dahil sa pera. Tita, please, don't talk like that. Nakakaya naman kay Chanda. Oh, I'm sorry, Iha. But I'm sure, okay lang sa kanya. Besides, nagsasabi naman ako ng totoo, right? Ikaw ba, Chanda? Saan galing ang pamilya mo? May mga negosyo ba kayo? Galing po kami sa mga angkan ng Legazpi sa Batac, Ilocos Norte. May 5 hektaryang lupa na sinasakang pamilya ko doon. Dito naman po sa Maynila, may 5 akong restaurants na hawak. Sa susunod pong buwan, bubuksan ko ang ika-6 na branch ko. Sa katunayan nga po, isa si Kenneth sa regular customer ko. At doon din po kami nagkakilala. Wow! Mabuti naman kung ganon. Sinabi ko nga dito kay Kenneth na huwag mag-aasawa ng mahirap. It doesn't matter to me kung mahirap o mayaman ang babae. Basta mabuti ang puso. At anong mangyayari dyan sa pagiging sentimental mo? Yun po ang tinuro ng mami at daddy ko nung nabubuhay pa sila. Ang maging mabuti sa kapwa. Hindi nakakibo si Matea dahil sa sinabi ko at tila napahiya. Ano na naman ba yung nabasag? Agad tumayo si Matea at pumunta sa kusina habang kami ni Chanda ay nanatili lang doon. Grabe. Ganyan ba talaga magsalita ang tita mo? Wala pa yan. Kaya nga umalis ako dito dahil sa kanya. Masyadong matapobre. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan ni Daddy dyan at pinakasalan. Ano ba naman, Nelson? Alam mo ba kung magkano yan? Alam mo ba? Kahit kailan ka talaga, napakatanga mo! Bobo! Walang utak yan! Kahit hindi ko iawas sa sweldo mo,
hindi mo pa rin yan mababayaran? Ha? Ha? Alam mo kung bakit? Dahil mahirap ka lang! Aray ko, tama na po. Pasensya na. Bigla akong napatayo at tumakbo papunta sa kusina. Naabutan kong hinahampas ng malakas ni Tita Matea ng kahoy na hawakan ng walis tambo ang houseboy namin na si Mang Nelson at sinasabunutan. Agad akong umawat at pumagitna sa dalawa. Tita, tama na. Bakit ninyo kailangang manakit? Pwede namang sabihin na maayos? Para magtanda, Tita, hindi naman batang paslit ang kausap ninyo. Si Kuya Nelson to. matanda na nga pero bobo naman. Paano makakaintindihan? Bumasa at sumulat nga, hindi marunong. Bobo! Tama na sabi! Buhay pa lang si Mami, nagsisilbi na sa pamilya namin ang pamilya ni Mang Nelson. Pamilya na rin ang turing namin sa kanila. Kinakampihan mo pa yung alila na yan? Kasi tita, maling-mali kayo. Kung mas mahalaga itong mga kasangkapan na to sa inyo kaysa sa buhay ng tao, ako na ang magpapalit. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Kenneth, 29 years old. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang kwento na nangyari sa matapobre kong madrasta, si Matea o mas kilalang Doña Matea. Unang pumanaw ang aking ina noong ako'y 17 taong gulang pa lang dahil sa sakit na kanser. Makalipas ang 5 taon ay nag-asawa ulit si Dad at pinakasalan si Matea. Nang mamatay naman si Dad, si Tita Matea na ang namahala sa farm namin. Nang makapagtapos ako ng college sa Maynila, ay hindi na ako bumalik pa ng probinsya. Siguro nga, ay totoo ang kasabihan na anuman ang gawin mo sa kapwa mo, mabuti man o masama, ay may kaakibat na kapalit. Nang umuwi ako sa probinsya para ipakilala si Chanda, ang fiancé ko, at idaos ang engagement party na hinanda ni Tita Matea para sa amin, doon nagsimula ang mga kababalaghan na nangyari sa kanya na kahit sa panaginip ko ay hindi ko inisip na masasaksihan ko. Mang Nelson, ano pa hong masakit sa inyo? Wala po. Konti lang naman yan. Kahit na konti lang, hindi niya dapat na ginagawa yon. Bigla ko tuloy naalala ang mami niyo. Palagi kang binipita ni Manang Juana sa akin. Nakabaliktara ng tita niyo. Parang anghel sa bait. Kapag may pagkakamali kami, papaliwanagan nila at hindi nagagalit. Sayang, hindi ko na siya naabutan. Kaya nga po, kahit ako namimiss ko si Mami. Sir, balik na lang kayo rito. Grabe po ang pagmamaltrato ni Doña Matea sa mga tao dito. Yun din hong nakarating na balita sa akin. Yun talagang dahilan ng pag-uwi ko rito. Dinahilan ko lang ang engagement party. Basta po kung may maitutulong kami ni Kenneth, sabihin niyo lang po. Salamat po, ma'am. Tsaka, naniniwala naman po ako na darating ang araw, lahat ng pang-aalipusta niya sa amin. Matatapos din, mabibigyan din kami ng hustisya. Mula doon ay umakyat kaming dalawa ni Chanda sa kwarto namin. Anong gagawin mo ngayon? Itutuloy ko ang plano ko na pagpapaalis dito kay tita. Marami nang nagrereklamo sa kanya. Masyado na siyang malupit at matapobre. Kahit ako nagulat kung paano siya magsalita. Ang akala ko ang mga ganong tao, ina-exaggerate lang sa mga teleserye. Totoo pala na may mga taong gaya niya. Grabe, kung hampasin niya si Mang Nelson, naaawa ako. Matagal na ba siyang naninilbihan dito? Oo, bata pa lang ako ay nadinilbihan na siya sa amin. Matagal-tagal na rin. Ang pagkakamali ko lang ay hindi ako kumilos agad at napaalis si tita noong nawala si daddy. Hindi pa naman huli ang lahat. May magagawa ka pa. Basta nandito lang ako para suportahan ka. Sana sa kasal natin, wala na si Tita Matea dito. Ayoko siyang umaten dahil baka gumawa ng eksena yan. Mas nakakahiya. Mangyayari ang gusto mo. Pangako yan. Tutulungan kita.
Dumating ang araw ng engagement party namin. Marami silang mga bisita. Pero dahil si Tita Matea ang punong abala, ang inimbitahan nito ay ang mayor at congressman ng probinsya namin. Ang mga kaibigan nitong mga mayayaman at sosyal na hindi ko lahat kilala. Wala na rin naman ang mga magulang ni Chanda at nag-iisa itong anak, kaya wala ring pamilya ito na dadalo. Ang inaasahan ko na mga kababata at kaibigan ko doon sa probinsya namin ay hindi dumating. Manang-wana, wala pa sina John Paul? Yung mga kaibigan ko dito sa probinsya. Ay nako, pinaalala ko na yan sa tita mo dahil alam ko na tsak na hanapin mo sila. Abay ayaw niya daw at nakakahiya sa mga bisita niya kapag nakita na may mga kapitbahay tayo doon na mahihirap. Baka daw magkalat dito ang mga yon. Alam mo naman yung madrasta mo, nukno ka ng mata pobre at sama ng ugali. Hanggang dito ba naman sa party namin? Engagement namin to! Ako dapat ang masusunod! Sinabi ko na rin yan. Ano pa nga bang napala ko, di nasigawan at namura ako. Muntik pa nga akong hampasin ang binabasa niyang libro. Ay, Diyos ko. Ang dami-dami niyang hinanda tapos konti lang ang bisita. Mang Nelson, mamaya ho kapag nagkainan na, tawagin niyo ang mga kaibigan ko. Papasukin ninyo. Nako sir, baka ho ako kagalitan ni Doña Matea. Ako ho ang bahala sa inyo. Sige po. Nang magsimula na ang party na animo fiesta sa dami ng pagkain, ay pinakilala kami ni Tita Matea sa mga bisitang noon ko lang nakita ng gabing yon. Mga peking ngiti ang pinaskil namin sa aming mga mukha para sa mga mayayaman at politikong ito. Walang naging ibang bukang bibig si Tita Matea kundi kayabangan at pagbibida sa kanyang sarili. Naku, Mayor. Ang lahat ng kasangkapan dito ay binili ko pa sa Italia. Kaya ingat na ingat ako sa mga yan. Tita, hindi ba yan yung mga collections ng mami ko? And those dinnerwares are from France. Hindi ako maaaring magkamali dahil paborito ni mami ang mga yan. Mukhang ibang koleksyon yata ang tinutukoy mo. Oh my God! Oo nga. Naku, Mayor. Tumatanda na yata ako at nagiging makakalimutin na. Tita, nasaan sina John Paul? Yung mga kaibigan at kababata ko rito. Iyo, hindi ko sila pinapunta dahil may mga prominenteng tao tayong mga bisita. Yung mga kaibigan mo ay madudumi at mababaho ang mga iyon. Mga anak ng tauhan natin yun. Hindi ka nga dapat nakikipagkaibigan sa ganung uri ng tao. Mayaman tayo. Isa pa, mga tauhan natin sila. Hindi sila bagay dito. Yung mga hinahamak ninyo, mga kaibigan ko, sila nga dapat ang narito dahil engagement party ko to. Naming dalawa ni Chanda. Hindi ninyo birthday. Wala nga akong kilala sa mga bisita kahit isa eh. Para sa atin din to, Kenneth. Future business deals ang makukuha natin dito. At saka walang mapapala kapag pinapasok mo ang walang kwentang mga tao dyan sa labas. Uubusin lang nila mga pagkain natin. Pagkain lang yan, tita. Hindi ninyo dapat ay ipagdamot. Oh, Congressman, good evening. Excuse us. Doon po muna kami. Bakit mo naman pinahiya ng ganon? Ang yabang eh. Hindi naman kanya yun. Pero kapag may kausap siya, inaangkin niya. Lahat ng kasangkapan na binibili niya, puro cheap. Ang lahat ng collections ni Mami galing ng abroad. Hindi ako komportable dito sa party, love. Wala man lang tayong makausap dito. Hindi ko kilala yung mga tao dito. Sana pala in-invite natin ang mga friends natin from Manila. Pasensya na, love. Hindi ko rin inaasahan na ganito eh. Ang mabuti pa kumain na tayo. Sayang yung mga pagkain. Ang dami. Ipamigay na lang natin mamaya. Kumain kami ni Chanda habang abala sa pakikipagsosyalan at pagyayabang si Tita Matea sa mga bisita. Mang Nelson, Manang-wana, kumain na rin ho kayo doon. Ay naku sir, yan ho ang mahigpit na ipinagbabawal ni Doña Matea. Hindi ho kami pwedeng kumain ng pagkain ng amo namin. Ano ho? Manang hindi ganyan ang patakaran namin dito ni Dad. Alam niyo yan. Oo nga po sir.
Simula nang si Doña Matea ang namamahala dito, nabago na po. Hindi nga po kami pwedeng gumalaw ng mga pagkain niya sa ref. Kapag may nawala, palagi kaming pinagbibintangan. Anak lang. Sobra naman siya. Teka, ako nang kukuha ng pagkain nila, love. Naku ma'am, uwag na po. Baka magalit si Doña Matea sa amin. Mang Nelson, amo niyo rin ho kami rito. Kaya susundin ninyo ang sinasabi ko. Kumain kayo at huwag ninyong iniintindi ang bruhang yon. Ay, salamat po, sir. Papasok pa lang kami ng bahay nang marinig namin ang galit na boses ni Tita Matea. Sumisigaw ito habang may kausap. Maya-maya ay narinig namin ang malakas na iyak ni Mang Nelson at Manang Juana, kaya napatakbo kami ni Chanda. Pagdating namin ay naabutan namin ang madrasta ko na dinuduro at sinisigawan ang mga kasambahay namin. Pagkatapos ay nginudngod ang mukha ng mga ito sa pinggan na may mga pagkain galing sa party. Tama na po, ma'am. Tama na po. Si Sir Kenneth naman po ang nagbigay sa amin ito, ma'am. Ano nangyayari dito? Yang mga hampas lupang yan! Mga patay gutom! Nahuli kong kumakain ng handa! Alam naman nila na bawal silang kumain ng pagkain ng amo nila, lalo na at may ganitong okasyon. Tita, ako ang nagbigay ng pagkain sa kanila. Kami ni Chanda. At bakit mo ginawa yun? Mga katulong lang sila! Hindi mo sila dapat binibigyan ng pagkain! Hindi, tita. Mga kasama natin sila sa bahay. Kung wala sila, wala kang kayang gawin. Hindi mo sila dapat minamaltrato ng ganito. Manang-mana ka sa ama mo! Masyadong malambot ang puso nyo! Ang tawag doon, pakikipagkapwa-tao. Mang Nelson, pasensya na ho. At naging abala ako sa labas. Sige na ho, maglinis na ho kayo doon. Ikukuha ko na lang ulit kayo ng pagkain. Tapos, papasukin nyo dito yung mga kaibigan ko. Sabihin nyo pinapatawag ko. Hindi sila pwedeng pumasok dito, Kenneth! Baka manakawan tayo! Malilikot ang mga kamay ng mga yon! Hindi sila ganun, tita! At anong ipapakain mo sa mga mababahong yon, ha? Kung anong pagkain sa labas. Ang dami-dami nun. Kapag nagsialisa ng mga bisita mo, makakain mo ba lahat ng yon? Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Because this is our engagement party. My party! My decision! And this is my house! Kaya iimbitahan ko kung sinong gusto ko. Walang nagawa si Tita Matea nang pinapasok ko ang mga kababata ko at mga tauhan namin sa farm ng malapit na kaibigan ng parents ko. Wala namang pumansin sa mga ito. Sa katunayan, ay mas nakipagkwentuhan pa ang mayor at congressman namin sa mga tauhan ng farm. Hoy, Nelson! Imbis na tumunganga ka dyan, kunin mo nga yung eyeglasses ko, bilisan mo! Ang kupad-kupad mo! Nasundan ko ng tingin si Mang Nelson. Nakita ko na pagkuha nito ng salamin ni Tita Matea, matagal itong nakatayo sa loob ng sala at nakatalikod sa amin. Ilang sandali pa ay bumalik na ito. Eto na po ang salamin ninyo. Hoy! Tandawa na! Pagkatapos ng mga mababahong niya na kumain dito at sumipsip kila Mayor, palayasin mo na yan dito sa pamamahay ko! Opo, ma'am. Maya-maya ay napansin ko na hinihilot na ni Tita Matea ang sentido nito. Kenneth, mauna na ako sa inyo at biglang sumakit ang ulo ko. Sige po, Napakasama ng ugali. may araw din yan. Mang Nelson, wala na yung bruha. Kumain na lang kayo ng kumain. Sabihan niyo sila doon at huwag niyo silang paalisin gaya ng bili niya. Opo, sir. Salamat po. Aray! Ang sakit-sakit ng ulo at mata ko! Tulungan niyo ako! Parang sasabog sa sakit! Ah!
Napalabas kaming dalawa ni Chanda mula sa kwarto namin nang marinig ang malakas na sigaw ni Tita Matea. Lahat kami ay napatakbo papasok sa silid niya. Pagdating doon ay naabutan namin siyang sinasabunutan ng sarili habang pawis at namumutla. At ang mga ugat nito sa sentido ay galit na parang puputok anumang oras. Tita, anong nangyayari sa inyo? Ang sakit ng mata ko. Parang sasabog din sa sakit ng ulo ko. Tulungan niyo ako. Ay, naku, sir. Baka matinding sumpong ng migraine niya. Pakikuha yung gamot niya, please. Agad namang sumunod si Manang Juana at tiningnan ang mga gamot ni Tita Matea. Maya-maya ay umiiling itong bumalik. Wala na po siyang gamot sa cabinet niya, sir. Teka, may gamot akong dala para sa migraine. Baka pwede sa kanya yon. Kukunin ko lang. Tita, relax ka lang muna. Kumuha na ng gamot si Chanda. Agad inabot ni Manang Juana ang tubig nang bumalik si Chanda dala ang gamot. Matapos namin itong painumin, ay inalalayan ko pa siyang mahiga. Ano bang nangyayari? Terrible ang sakit ng ulo ko. Ngayon lang nangyayari sa akin to. Baka masyado kayong stress. Gusto niyo bang dalhin ko kayo sa ospital? Hindi na. Nakainom na ako ng gamot. Siguro naman ay mawawala na ito. Sige ho. Magpahinga na lang muna kayo dyan. Ako na hong bahala dito sa bahay at sa farm. Ipatawag niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Manang, pakibantayin siya. Opo, sir. Nang kumalma si Tita Matea ay saka kami lumabas ni Chanda. Nagkatinginan kaming dalawa. Love, dalhin na kaya natin si tita sa ospital. Ako natatakot eh. Yung mga ugat niya sa ulo, galit na galit. Obserbahan muna natin siya. Baka tumalab rin ang gamot na... Sir! Sir Kenneth, si Madam! Bigla kaming napatakbo pabalik sa silid ni Tita Matea matapos marinig ang malakas na sigaw ni Manang. Ganun na lamang ang gulat namin ni Chanda nang pagpasok ay makita naming sumusuka ng lumot at lupa si Tita Matea. Napaatras kaming dalawa, maging si Manang nang sumirit ang kulay green na suka nito na may lumot sa buong sahig. Tulungan niyo ako. Pagkatapos ay biglang nawala ng malay si Tita Matea. Doon pa lang kami natauhan at nagmadali sa pagkilos. Manang, tawagin niyo yung driver at isusugod natin sa ospital si tita. Mula sa ospital ay pinauwi rin kami ng mga doktor. Sa kabila ng mga nasaksihan namin na nangyari kay Tita Matea, nakapagtataka na walang nakitang problema ang mga doktor sa kanya. Normal lahat na lumabas sa mga test results niya, maliban sa medyo dehydrated siya dahil sa pagsusuka. Hindi rin maipaliwanag ng doktor kung bakit lumot at lupa ang sinusuka nito. May nireseta lang sa kanyang mga gamot pagkatapos ay wala na. Talaga bang walang sinabi ang mga doktor na problema sa akin? Wala tita eh. Pinakita at pinaliwanag nila sa amin ni Chanda ang results. Normal naman. Mga doktor ba talaga yun? Paanong wala? Iberde nga ang sinuka ko! Oh, tita. Ayan na naman ho kayo. Huwag na ho kayong ma-stress. Magpasalamat na lang po tayo at normal ang mga resulta nyo. Baka ho nabalis lang kayo. Di ba ang daming mga bisita dito kagabi? Magpahinga na lang ho kayo. O siya, sige. Doon na muna ako sa kwarto ko. Nasaan nga pala si Nelson? Pinagpahinga ko na tita at sinamaan din ang katawan eh. Mataas ang BP niya kaninang umaga. Oh, ikaw na lang, Wala. Alalayan mo nga ako. Teka. Malinis ba yung kamay mo? Baka mamaya marumi yan, lalo akong magkasakit. Ay, naghugas po ako ng kamay at nag-alcohol bago ako lumabas kanina. Para salubungin ho kayo. Sir, duda ako sa nangyayari kay Madam eh. Bakit kaya hindi tayo kumonsulta ng albularyo? Baka kasi nakukulam na si Madam. Anong kulam?
Hindi ako nakukulam. Sinong maglalakas loob na gumawa sa akin noon? At saka hindi ko kailangan ng albularyo. Baka marumihan lang tong bahay kapag nagpapasok kayo ng mga gaya nila. Hay nako tita, nagkaganyan na nga kayo, puro pang iinsulto pa rin sa kapwa ang lumalabas sa bibig ninyo. Manang, pakihatid na po si tita sa kwarto niya. Napabuntong hininga at napailing na lang ako. Dahil pagod at antok na rin ako, pumasok na rin kaming dalawa sa kwarto. Agad kong nilapitan at malambing na yumakap sa bewang ni Chanda. Pagod na ako, love. Matulog na tayo. Mauna ka nang maligo. Sabay na tayo? Ayan ka na naman ah. Sige na. O sige na nga. Pero, ligo lang ha. Napahinto kaming dalawa ni Chanda at halos sabay na palingon sa may pinto nang may marinig kaming boses ng batang tumatawa. Narinig mo yun? Oo. Boses ng bata na tumatawa. Wala namang bata dito ha. Sandali. Titingnan ko lang. Sumunod sa akin si Chanda. Nang buksan ko ang pinto ay wala namang tao sa hallway. Ang mga ilaw sa ibaba ay nakapatay na rin. Sabay kaming napalingon nang makita namin ang anino ng bata na mabilis tumakbo sa dulo ng hallway. Nangalisag ang mga balahibo ko. Biglang lumamig ang paligid. Nakita mo yun? Parang may batang tumakbo. Oo, dun sa dulo. Love, may multo ba dito sa inyo? Wala. Dito ako lumaki. Kaya sigurado akong wala. Sino kaya yun? Sir! Manang-wana? Manang, tinakot mo kami. Sorry po. Sasabihin ko lang po sana na nakatulog na si Madam. Sige po. Magpahinga na rin kayo. Ay, may problema ho ba? May narinig kasi kaming boses ng bata dito tapos tumakbo. May nakatira ba ho ditong bata? Oo. Ay, wala ho. Di bali Manang, salamat po. Baka nagkamali lang kami. Love, ka na. Balik na tayo sa loob. 3 araw na ang nakalipas mula nang makalabas ng ospital si Tita Matea. Nabawasan na ang pananakit ng ulo nito, pero panay pa rin ang daing na hindi iyon nawawala. Dahil doon ay palagi lang siyang nasa kwarto at nakahiga. At sa halip na mag-alala ang mga kasambahay at tauhan namin sa farm, ay natuwa pa ang mga ito dahil makakapagtrabaho daw sila ng maayos at walang matapobreng binubungangaan sila. Naging daan din iyon para personal na mapakinggan ang hinaing ng mga tauhan namin. Nagsumbong sila hindi lang ng pangaalipusta at pagmamaltrato nito. Ayon sa mga ito ay may pagkakataon na pinagbubuhatan sila ng kamay ni Tita Matea. Hiyang-hiya ako sa aking nalaman. Naputol ang pag-iisip ko nang mula sa likod ay yumakap sa akin si Chanda. Love, nakahanda na yung tanghalian. Halika na. Mukhang hindi agad tayo makakabalik ng Maynila. Hindi natin pwedeng iwan si tita na ganyan ang kalagayan. Kahit papano nakakaawa naman kung mag-isa siya. At saka gusto ko rin personal na imbestigahan ang complaints ng mga tauhan dito. Sure love, no problem. Thank you ha. Alam ko nakaka-stress si Tita Matea. Wala lang akong choice kung hindi ang alagaan siya. Okay lang. Naiintindihan ko naman tsaka tumatanda na rin siya. Ang sabi nila, ganun daw yung iba simusungit. Nga pala, nagtanong-tanong ako sa ibang kasambahay dito. Kung may alam sila na batang dating nakatira dito. Hindi ko alam pero parang weird. Anong ibig mong sabihin? Parang yung sagot nila umiiwas. Wala naman kasi naging baby dito mula nang lumaki ako. Anak ng mga kasambahay niyo. Pwede. Baka may gustong sabihin yung bata sa atin. Love, huwag na tayo makialam sa life issues ng mga patay. Si Tita Matea na lang ang hirap ng i-handle. Pati ba naman multo, iisipin din natin ang problema? Sabi ko nga, halika na, kumain na muna tayo. Habang papasok kami ng bahay,
Bigla na lang namin narinig ang malakas na sigaw ni Manang Juana. Sir! Sir, si Madam po, sir! Mabilis kaming napatakbo ni Chanda sa taas. Pagpasok namin sa kwarto ni Tita Matea, naabutan namin siyang nagsusuka ng kulay green na likido at may mga lumot at lupa. Ngunit hindi kami makapaniwala sa nakita dahil nang muli itong sumuka ay may kasama na itong malalaking langgam o hantik, habang si Tita Matea ay walang tigil sa kakaiyak. Kenneth! Tulungan mo ako! Itong tiyan ko! Parang may mga gumagalaw na kung ano-ano kumakagat! Ang sakit-sakit! Manang! Pakisabi sa driver handa ang kotse at ibabalik natin sa ospital si tita. Pakitawag din si Mang Nelson para tulungan akong ibaba Ay, sa... opo, sir, opo. Ihahanda ko ng mga gamit ni tita. Good evening po, sir. Kumusta na po si Doña Matea? Hindi pa rin okay. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung paano nakapasok yung mga yun sa katawan niya. Nakapasok? Ano pong ibig ninyo sabihin, sir? Kinuha ko ang aking phone at pinakita ang kinuhanan kong larawan ng x-ray result ni Tita Matea. Maging si Mang Nelson ay halos magbuhol ang kilay sa nakita. Ano yung mga yan, sir? Hantik. Yung malalaking langgam na karaniwang nakikita sa mga puno. Kung noong una ay negative lahat ng tests niya, ngayon may mga nakitang lumot at lupa sa loob ng tiyan niya. Bukod sa mga hantik, kinailangan siyang isailalim sa emergency operation para maalis ang mga yon. Kasi nakita din sa x-ray na kalat sa tiyan niya ang mga hantik at namamaga na yon dahil sa mga kagat nila. Nagulat nga rin ang mga doktor sa nakita. Hindi nila maipaliwanag kung paano napuntang mga langgam, lumot at lupa sa tiyan niya. Wala naman daw kinakain si tita na marumi. Kilala niyo naman ho yun. Napakaselan sa pagkain. Tuyo nga, hindi siya kumakain eh. Ayaw ko mang maniwala. Pero mukhang tama si Manang Juana. Mukhang may kumukulam kay tita. Barang ang nangyayari kay Doña Matea. May bumabarang sa kanya. Hindi ba pareho lang yun? Magkaiba ang kulam sa barang. Ang barang ay mas malakas. Kaya nang mambabarang na magpasok ng kung ano-anong bagay o insekto sa loob ng katawan ng kaaway niya. Gamit ang itim nilang kapangyarihan. Sino naman kayang gagawa ng ganyan sa kanya? Naku, sir. Hindi naman ho sa pag-aano, pero hindi ho tayo dapat magtaka sa nangyari kay Doña Matea. Bukod ho sa amin dito sa bahay, marami na siyang inalipusta at inapi. Hindi sa amin ang mga tauhan niya kung hindi maging sa ibang tao. Hindi na ho nakapagtataka na may gumawa sa kanyang ganyan. Hindi ko sila masisisi. Sir, pasensya na ho. Pero masyadong matapobre ang madrasan niyo. Kaya maraming galit sa kanya. Kilala nga ho siya rito sa bayan. Dahil sa ugali niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ito. Totoo ba talaga yan, kulam o barang na yan? Totoo sila, love. Nakalimutan mo diba na sa side nila tatay? Sa Sikihor galing. Nung teenager ako, kapag umuwi si tatay doon, sinasama niya ako. Marami doon. Alam ko na hindi ka panipaniwala pero totoo sila. Haya na nga oh, nakikita na nga ng sarili mong mga mata. Anong gagawin natin ngayon? Mas mabuti pa, tumawag na tayo ng albularyo. Ayaw man ni tita, wala tayong mapagpipilian ngayon. Sila lang ang maaaring makatulong sa atin. May kilala ba kayo, Mang Nelson? Meron naman po. 3 po ang kilala kong albularyo dito sa bayan natin. Magbabayad ako kahit magkano. Sige po, pupuntahan ko sila bukas na bukas din. Ang mabuti pa ay magpahinga na kayo. Salamat po, Mang Nelson. Nang makarating kami sa loob ng kwarto ay pagod na pagod akong naupo sa kama. Lumapit si Chanda at yumakap ako sa kanyang bewang. Alam kong napapagod ka na. Konting tiis lang, love. Matatapos din to. Tama ka.
Nakakapagod nga si Tita Matea. Kung naging mabait lang sana siya sa kapwa niya, hindi mangyayari to. Minsan nga naiisip ko na pabayaan na lang siya. Kaya lang hindi kaya ng konsensya ko. Mabait ka kasi. Tsaka, wala ka rin namang magagawa. Asawa siya ng daddy mo. Kapag gumaling siya, tsaka ako itutuloy ang plano ko na paalisin siya dito sa farm. Sigurado ka na dyan? Oo, Maya-maya ay napalingon kaming dalawa ni Chanda sa pinto nang makarinig kami ng malakas na tunog na nagmumula sa pader. Naririnig mo ba yun, love? oo. Yung boses ng bata na nakita natin tumakbo. Tingnan natin. Tumayo ako at lumabas ng silid. Doon sa gitna ng madilim na hallway ay nakita ko ang isang batang lalaki. Nakatalikod ito mula sa amin habang nakasandal ang balikat nito sa pader. Bata, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa loob ng bahay namin? Sino ka? Nasaan ang mga magulang mo? Lalapit na dapat ako nang bigla itong humarap. Multo! Multo yung bata! Bigla akong napaatras at napaupo sa gulat nang makita ang nakakatakot nitong mukha. Parang naaagnas na ito habang puno ng mga sugat sa braso at mga binti. Nagulat kaming dalawa nang humarap ito sa pader at biglang iuntog ang ulo nito doon ng paulit-ulit. Huminto naman ang bata. Ngunit nang humarap siya sa amin, ay umaagos na ang dugo mula sa noo nito at bumakat sa pader ang dugo. Pagkatapos ay bigla itong tumakbo at naglaho na parang bula. Kinabukasan napalingon ako nang dumating si Mang Nelson. Agad ko siyang sinalubong sa pag-asa na may dala itong magandang balita. Mang Nelson, nakausap niyo na yung albularyo? Opo, sir. Pinuntang ko silang tatlo. Kaya lang Bakit? May problema ba? wala hong gustong manggamot kay Doña Matea. Ano? Paano walang gustong gumamot? Pinuntahan ko po yung tatlong kilala kong albularyo. Umayaw sila. Ang sabi nila ay sinisingi lang si Doña Matea ng langit sa mga kasalanan niya. Sinabi niyo ho ba na magbabayad ako kahit magkano? Opo. Wala naman daw ho sa pera yun. Kahit magkano daw ang ialok nyo, ay tatanggi pa rin sila. Pasensya na po, sir. Pero wala akong gustong tumulong sa kanya. Love, ano na kayo nang gagawin natin? Hindi ko alam. Hindi naman pwedeng wala akong gawin at panoorin ko lang siya na nagkakaganyan. Sir, may ginagawa naman po kayo eh. Sinusubukan nyo pa rin siyang ipagamot. Malay nyo, maging maayos na si Doña Matea, mayong naoperahan na siya. Sana nga ho. At siya nga pala, Mang Nelson, alam niyo bang may multo dito sa bahay? Multo? Ho? Ay, hindi ho. Ang alam ko ay wala. Ilang taon na akong nakatira dito pero wala naman akong nararamdaman. Kung hindi nyo ho na itatanong nakakita na ako ng multo. Well, meron Mang Nelson. Sa katunayan nga po, dalawa kami ni Kenneth ang nakakita. Batang lalaki siya. Inuuntog pa nga niya ang ulo niya sa pader tapos tumakbo at nawala. Nakakatakot naman yun, ma'am. Wala naman po akong alam na batang tumira dito at namatay. Mula nang dumating ako, ilang taon na po akong naninilbihan dito. Sabi sa iyo baka may gustong sabihin yung batang multo. Sa susunod po na magpakita siya, subukan niyo pong kausapin. Isipin ko palang natatakot na ako eh. Hindi naman ho sila nananakit. Lalo at alam nila na wala kayong intensyon na bulabugin sila. Salamat Mang Nelson. Sa kabila ng mga ginawa sa inyo ni Tita Matea, narito pa rin kayo. Wala po yun, sir. Napamahal na lang din kasi itong lugar na ito sa akin. Mabait din ho ang daddy ninyo nung nabubuhay pa siya. Tsaka binili niya na huwag ko daw iiwan itong farm. Matapos ko lang itong problema kay Tita Matea, ako ang bahala sa inyo. Babawi ako. Maraming salamat po, sir. Sige na po. Gawin niyo na po yung gagawin niyo. Ako na pong bahala dito.
Nang dumalaw kami sa ospital, pinakita sa amin ng doktor ang larawan ng mga lumot, lupa at hantik na nakita nila sa tiyan ni Tita Matea. Nang buksan daw nila ang tiyan ni Tita Matea, ay may buhay pa na mga hantik. Kenneth, anong sabi ng mga doktor? Ligtas na po kayo, tita. Kailangan nyo lang na makarecover ng lakas pagkatapos ay pwede na daw kayong umuwi. Natanggal ba nila yung mga nasa loob ng tiyan ko? Ano daw ba yun? Huwag nyo na hong isipin yon. Ang mahalaga ay maayos na kayo. Sino kayang nanalbahe sa akin? Siguro ay isa sa mga tauhan sa farm. Mga walang utang na loob yung mga patay gutom na yan eh. O kaya ito si Juana at Nelson. O yung mga tiyamay na yan ang may kasalanan. Baka kung ano-anong pinapakain niyo sa akin ah. Naku ma'am, hindi po. Palagi naman kayong nakabantay sa amin kapag naghahanda kami ng pagkain nyo, hindi ho ba? Tita, tama na yan. Hindi pa ba kayo natuto? Kayo na rin ang nagsabi na may nananalbahe na sa inyo. Hindi ba dapat na maisip ninyo magbago na? Ang hirap kasi sa inyo, masyado kayong matapobre. Kung makapagmata kayo ng tao, akala ninyo binibili nyo na sila. Hindi dahil mas may pera tayo ay may karapatan na tayong alipustahin sila. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi, tita. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Puro kayo pang bibintang sa kapwa ninyo eh. Pinagsisilbihan nila kayo. Lalo na si Manang Juana at Mang Nelson. Kahit na pinagmamalupitan ninyo sila, ay hindi pa rin nila kayo iniiwan. Alam niyo ba? Ngayon pa lang wala ng albularyo sa bayan ang may gustong gumamot sa inyo dahil sa ugali ninyo. Kapag hindi kayo nagbago, isang araw, gigising na lang kayo na mag-isa na lang at iniwan na kayo ng lahat. Dahil ako, napapagod na akong intindihin kayo. Hindi nakakibo si Tita Matea. Matapos ko siyang kumprontahin ay lumabas ako ng kwarto, kaya sinundan ako ni Chanda. Love, wag mo nang i-stress ang sarili mo. Ngayon pinangaralan mo na siya. Siguro naman magtatanda na ang tita mo. Sana nga. Halika, kain na lang muna tayo sa labas. I-date kita. Talaga? Oo nga. O, saan mo gustong kumain? Yung masarap na lumihan doon sa bayan. O sige, tara na. Tapos ang dessert, sa bahay na. Doon sa kwarto natin. May iniwan ba tayong pagkain doon? Ang ibig kong sabihin, ikaw ang magiging dessert ko. Napaka... Halika na. Bilis. Mas excited ako sa dessert eh. Halika, mag-dessert muna tayo. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na nga si Tita Matea mula sa ospital. Dahil bagong opera ay palagi lang itong naroon sa kwarto. Dahil malapit na ang birthday ni Mommy, naisip ko na gawin ang madalas niyang ginagawa noon. Ang magkaroon ng malafiesta na party doon sa malawak na garden ng bahay. Isang engrandeng handaan para sa mga tauhan namin sa farm. May mga pagkain at games para sa lahat. Ang pinaka-highlight ng okasyon na yon ay ang pamimigay ng mga regalo. Naghanda kami ng mga bag na may laman na grocery at may kasamang 10 kilong bigas. Naglagay din kami ng mga food stalls para sa mga bata at inimbita ang lahat ng mga tauhan ng farm kasama ang kanilang pamilya. Habang namimigay kami ni Chanda, gumaan ang puso ko nang makita ang saya at mga ngiti sa mukha ng mga tao. Love, alam mo, proud na proud ako sa'yo. Tingnan mo sila ang saya-saya nila. Maraming salamat, love. Tinutuloy ko lang naman ang ginagawa noon ng parents ko. Ilan na yung nagsabi sa'yo na naaalala daw nila ang mami mo sa'yo. Sana nandito pa si Mami. Kung hindi siya maagang binawi sa akin, hindi sana makakaranas ng kalupitan ng mga tauhan sa kamay ni Tita Matea. Sana nga. Ang ganda pa naman ng mami mo. Sayang hindi ko siya naabutan. Siguradong boto yun sa'yo. Noon pa man, palagi niya nang sinasabi sa akin na maghanap ako ng babaeng mabait, may puso sa kapwa ko, yung kaya kong alagaan, at masarap magluto. Ikaw na yun. Thank you, love.
I will do my best to become an ideal wife to you. Ano to? Ano tong nangyayari dito? Ang masayang okasyon ay biglang nahinto nang sabay-sabay kaming napalingon lahat. Nakita namin na nakatayo sa may pinto si Tita Matea. Nakasimangot at nakapamewang. Tita, nandyan pala kayo. Mabuti at nakababa na kayo. Anong kalokohan to, Kenneth? Bakit nandito sa pamamahay ko ang mga taong yan? Tita, will you please calm down? Today is my mom's birthday. Gusto ko lang gawin yung dating ginagawa niya noon, nabubuhay pa siya tuwing birthday niya. Namimigay siya ng pagkain at groceries sa mga tauhan natin dito sa farm. Bakit ka nagdidesisyon ng sarili mo at hindi kinukonsulta sa akin? Alam mo namang ayaw na ayaw ko na pinapapasok dito sa pamamahay ko ang mga patay gutom at hampas lupang yan. At saka sino may sabi na gamitin mo ang pera para bilhin ang mga yan at ipamigay sa mga yan? Nelson, anong tinatayo mo riyan? Kunin mo lahat to at ipasok! Mang Nelson, ako ang sundin ninyo. Huwag ninyong gagalawin yan at ipagpatuloy nyo lang ang pamimigay sa mga tao. Sinusuway mo ko? Birthday ni Mami ngayon, kaya konting respeto naman sana. Matagal nang patay ang mami mo at ako nang reyna sa bahay na to. Bahay ko to! At ang perang ginagamit mo dyan, pera ko din! Dahil asawa ko ng ama mo! Pangalawang asawa ka lang. At nang mamatay si Dad, matagal ka nang nawalan ng karapatan dito sa bahay na to. At hindi mo pera ang ginastos dito. Dahil sa akin lahat pinamana ni Dad ang lahat ng ari-arian at pera niya. And for the record, this house is my house. My parents built this for me. Kaya walang sayo rito. Matagal na akong nagtitimpi sa kasamaan ng ugali mo. Hindi kita pinaalis dito kahit noong mawala si Dad. Alang-alang sa kanya. Pero sumusobra na ang pagiging matapobre mo at pangaalipusta mo. Kapag gumaling ka na ng gusto, lumayas ka na dito. Hindi mo mapapaalis dito! Talaga? Tingnan natin. Siguro ikaw ang nagpapakulam sa akin, oh. Ginagawa mo yon para umalis ako dito. Hindi ko na kailangan gawin yon, tita. Dahil sa dami na may galit sa inyo dito, kahit wala akong gawin, alam kong kusang darating ang karma sa inyo. Napahiyang tumalikod ito at walang nagawa kung hindi ang umalis. Agad akong nilapitan ni Chanda at pinakalma. Tama na yan, love. Doon muna tayo sa kusina para lumabig ang ulo mo. Mang Nelson, Manang Juana, kayo na hong bahala dito. Pagdating sa kusina ay agad akong binigyan ni Chanda ng malamig na tubig. Uminom ka muna para kumalma ka. Sumusobra na siya. Hindi ko na kayang tiisin ang ugali niya. Nasabi mo nang dapat mong sabihin. Matatakot na yun. Warning na yung sinabi mo sa kanya. Sana nga tablan siya ng hiya. Pati si Mami hindi niya na ginalang. Kapag nakaalis siya rito, ibabalik ko sa dati itong bahay. Mula nang tumira siya, inalis niya lahat ng mga pictures ni Mami. Pinapatapon nga eh. Mabuti na lang na itago ni Manang Juana. Alam mo, siya ang perfect example ng evil stepmother. Huwag na nga nating pag-usapan yon. Yung palang tungkol sa batang multo. Oh, bakit? Nagpakita siya sa'yo? Hindi, pero hindi mawala sa isip ko yun eh. Gusto kong malaman kung anong gusto niyang sabihin. Eh di, sundin mo yung sinasabi ni Mang Nelson. Kausapin mo. Natatakot ako eh. Dalawa tayo. Total, lagi naman siyang sabay magpakita sa atin eh. Halika, balik na tayo sa labas. Okay ka na ba? Oo, ayos na. Dahil sa nangyaring sagutan sa pagitan namin, hindi na lumabas ng kwarto si Tita Matea. May mga pagkakataon na naririnig namin ang sigaw niya kapag kausap ang mga kasambahay. Sa halip na puntahan ay hinayaan namin ito. Habang nagkakape kami sa dining table ni Chanda, maya-maya ay bumaba si Manang Juana. Manang, bakit hindi pa kayo magpahinga? Hindi pa ba tulog si tita? Hindi ho makatulog at dumadaing na naman ng sakit ng ulo. Pinapatawag nga ho si Nelson at magpapahilot. Marunong mo si Mang Nelson? Ay oo, magaling manghilot yon. Sige ho. Tawagin niyo na si Mang Nelson.
At baka tubuan na ng sunga yon. Agad naman sumunod si Mang Nelson sa taas. Eksakto naman, tapos na kaming magkape ni Chanda at umakyat na rin. Halika, silipin muna natin si tita. Sige. Pero sandali lang tayo at ayoko masira ang gabi ko. Baka magkasagutan na naman kami. Pagpasok namin sa kwarto ay nakapikit na ito. Habang hinihilot ni Nelson si Tita Matea, napansin ko na bumubuka ang bibig nito ng mabilis. Parang may sinasambit ito o binubulong. Napalingon ako kay Manang Juana at bumulong. Manang Juana, ano yung ginagawa ni Mang Nelson? Nagdadasal siya? Yata. Hindi ko rin alam eh. Ganun daw talaga siyang manghilot. Hanggang sa ilang sandali pa ay biglang dumilat si Tita Matea at bumangon. Doon lang napahinto si Mang Nelson sa ginagawa. Juana, bilis! Yung planggana! Nasusuka na naman ako! Agad sumunod si Manang Juana. Nagkatinginan kami ni Chanda nang mapansin namin na brown ang sinuka ni Tita Matea. Hanggang sa... Ay, Sir Kenneth! Bakit to? Ay, sir! May uod yung sinuka ni Madam! Ano po? Agad kaming lumapit at pati ako ay halos masuka sa nakita ko. Si Chanda ay hindi nakayanan at tuluyang naduwal. Kulay brown ang sinuka ni tita at may kasama yung maliliit at kulay puting uod na lahat ay buhay at gumagapang, habang si Tita Matea naman ay hinang-hina at umiiyak na muling nahiga. Hirap na ako. Kailan pa matatapos to? Utang na loob. Umanap kayo ng albularyo, parang awa nyo na. Ay, Panginoon ko! Ano bang kababalagan ang nangyayari dito? Nang makatulog si Tita Matea ay saka kami lumabas ng silid niya, pagkatapos ay nagtipon-tipon kami doon sa hallway. Ano sa tingin ninyo, Mang Nelson? Wala na akong kaduda-duda. Hindi na ito basta kulang. Sir, nababarang na si Doña Matea. Eh sir, anong gagawin natin? Saan tayo hahanap ng albularyo? Wala akong gustong gumamot sa kanya. Ibalik na lang kaya natin sa ospital, sir? Sa tingin ko, wala akong magagawa ang mga doktor sa kanya. Sasabihin lang nila ulit na negative yung resulta. Tama ka. Siguro mas mabuti na magtanong-tanong kayo sa mga albularyo. Kung ayaw man nilang gamutin si tita, magpaturo na lang kayo. O kaya itanong ninyo kung may kakilala sila na pwede nilang irekomenda. Sige sir, bukas na bukas ay lalakad ako. Magtatanong din ho ako sa mga kakilala ko sa bayan. Namalayan ko na lang ang sarili ko na papasok sa malaking bahay namin sa farm. Habang palapit ako sa pinto, ay narinig ko ang malakas na iyak ng isang batang lalaki at babae. Nang makapasok ako sa loob, ay sinundan ko ang pinanggalingan ng iyak na iyon. Mula sa sala, ay dumiretso ako hanggang sa kusina at natigilan ako sa nakita ko. Si Tita Matea ang naroon. May hawak itong sinturon habang hawak sa braso ang bata, habang nakalupasay sa sahig ang isang babae na umiiyak at halos lumuhod sa pagmamakaawa. Hindi ka na nagtandang bata ka, ha? Di ba sinabi ko sa'yo, wag na wag mong kakainin ng kahit anong laman itong ref, di ba, ha? Di ba? Kahit kailan talaga kayo mag-ina, pareho kayong patay gutom! Tama na po! Sorry na po! Hindi ko na po ulitin! Talagang hindi mo na uulitin, bata ka, dahil sisiguraduhin ko na magtatanda ka! At ikaw na babae ka, dahil kinain ang anak mong pagkain ko, hindi kayo kakain mag-ina mamayang gabi! Hoy, Tandang Juana! Kapag nalaman ko na binigyan mo ng pagkain itong mga patay gutom na to, ikaw ang malilintakan sa akin! At ikaw na bata ka, ha? Halika dito! Nanay! Nanay, tulungan niyo po! Madam, nakikiusap po ako sa inyo. Maawa na po kayo sa bata. Pero hindi nakinig si Tita Matea.
Kinaladkad nito ang batang lalaki at dinala sa bodega na matatagpuan sa likod ng bahay at pagkatapos ay kinulong ito. Nagtakip ako ng tenga nang marinig ang malakas at nakabibingin na iyak ng bata at ang malakas na kalabog ng pinto ng bodega. Palabasin niyo ako dito! Nay! Doña Matea! Nay! Hindi ka pwedeng lumabas hanggat wala akong sinasabi! Bigla akong napaatras sa takot nang maramdaman ko na may malamig na kamay na humawak sa akin. Nang lumingon ako ay nakita ko ang bata na nakatayo malapit sa akin. Naaagnas na ang mukha nito at ang mga braso ay puno ng mga pasa. Nang lumingon ako sa paligid ay natagpuan ko na lang ang sarili ko na nasa loob na ng silid. Panaginip. Isang masamang panaginip lamang pala yun. Pero parang totoo. Ilang sandali pa nang mahimasmasan ako ay saka ko lang napansin na wala pala sa tabi ko si Chanda. Nang tumingin ako sa oras ay 2:00 na pala ng madaling araw. Love? Bumaba ako ng kama at pumunta sa loob ng banyo pero wala doon si Chanda. Kaya naman lumabas ako ng kwarto. Mula sa second floor ay agad naman akong bumaba sa sala. Hanggang sa may marinig akong tunog na parang may hinahagupit at sunod-sunod na kalabog ng dingding na nagmumula sa kusina. Dahan-dahan akong lumapit doon at muli nakita ko ang batang multo. Nakatalikod mula sa akin at walang tigil na inuuntog ang ulo sa dingding habang may hawak itong sinturon at hinahataw iyon sa semento. Bata? Ako si Kenneth. Kuya Kenneth, nakatira din ako dito. May gusto ka bang sabihin sa akin? Bahagya akong napaatras sa gulat nang biglang lumingon sa akin ang batang multo. Salbahe siya. Demonyo siya. Anong pangalan mo? Gamit ang sarili nitong dugo na dumikit sa pader, ay sinulat nito ang pangalan doon. Lucas? Lucas? Love? Gulat akong napalingon at nakita kong naroon si Chanda. Bukas ang pagtataka sa mukha nito habang nakatingin sa akin. Nang muli akong lumingon sa bata, ay wala na ito. Anong ginagawa mo dito? Sinong kausap mo dyan? Love? Nakausap mo na yung bata multo. At sabi niya sa akin, ay Lucas ang pangalan niya. Kaya ako nagising ay dahil napanaginipan ko siya. Nakita kong sinasaktan siya ni Tita Matea. Tapos mayroon pang isang babae na umiiyak. Nanay ni Lucas. Anong sabi sa'yo ni Lucas? Wala na. Bigla na naman siyang nawala. Saan ka ba galing? Kaya ako bumaba. Kasi nang magising ako ay wala ka na sa tabi ko. Diyan lang sa likod, nagpahangin. Hindi kasi ako makatulog eh. Hindi ako dalawin ng antok. Eh di sana ginising mo ako. Ang sarap ng tulog mo eh. Halika na. Bumalik na tayo sa taas. Kinaumagahan habang nag-aalmusal kami ni Chanda, bumalik mula sa palengke si Manang Juana, dala ang mga pinamili nito na iluluto para sa pananghalian. Naku sir, may nabili ho akong sugpo. Ang lalaki kaya 1 kilo na ang binili ko. Saka po yung ibang seafoods na bilin nyo. Salamat po, Manang. Ako na pong magluluto niyan mamayang tanghali. Yan kasi ang paborito ni Chanda sa mga niluluto ko eh. Naku Manang, kapag natikman nyo yan, mawiwili Ay din ho naku kayo. siya nga. Nakakadyak naman ako dahil nagmana sa mami niya si Sir Kenneth na masarap magluto. Kaya mamayang tanghalian, mag-set up tayo doon sa likod. Maglatag kayo ng isang buong dahon ng saging para mag-bodle fight tayo. Naku sir, salamat po. Kung wala kayo dito, ay hindi kami makakatikim niyan. Ayaw na ayaw po kasi ni Doña Matea na sumasabay kami sa kanya sa pagkain. Simula ngayon, Mang Nelson, Manang Juana, wala na hong mananakit sa inyo. Wala nang mga alipusta sa inyo. Magiging mas maayos na po ang lahat. Nakapagdesisyon na kami ni Chanda na dito na manirahan pagkatapos ng kasal namin.
Dito kami bubuo ng pamilya. At kapag gumaling na si Tita Matea, paaalisin ko na siya Jose, dito. maraming salamat po. Sadyang hulog kayo ng langit. Ay, Manang, kumusta po pala? May napagtanungan po ba kayo kung may iba pang kilalang albularyo mga tao dito? Ay, oo nga po pala. Kaya lang, wala daw silang kilala. Kaya bumalik ako dun sa isang albularyo na pinuntahan ni Nelson. Ang ginawa ko ay bumili ako ng karne at mga gulay, tsaka binigay yun sa kanya. Nakiusap ako na kahit sabihin niya lang sa akin kung sino yung kumukulang kay Madam. Ano ho ang sabi? Wala siyang sinabing eksaktong pangalan. Basta ang sabi niya ay nasa paligid lang daw natin ang sumalbahe kay Doña Matea. At hindi niya daw masisisi yung kumukulang kay Madam dahil malalim at malaki ang pinag-ugatan ng galit nito. Naniningil na raw ito sa buhay na inutang ng matapobreng Donya. Yun ho ang eksaktong sinabi ng albularyo. Ano daw po ang pwede natin gawin para matigil ito? Kailangan daw mahanap natin kung sino ang kumukulam kay Madam at kailangang makahingi siya ng tawad. Pero kahit daw humingi ng tawad si Madam, ay sinumpa na siya nito 10 ng kanyang pamilya. Matigil man ang mga nangyayaring ito sa kanya, babagsak at babagsak pa rin si Doña Matea dahil ang langit na mismo ang naniningil sa mga kasalanan niya. Buong pamilya? Kung ganun, kasama kami ni Kenneth? Hindi po kayo damay dun, ma'am. Ang ibig sabihin po noon ay ang mga direktang kadugo niya. Hindi naman po kayo magkadugo ni Doña Matea at Sir Kenneth. Kaya ligtas po kayo sa sumpa ng magkukulam. May huling sinabi pa sa akin ng albularyo bago ako umalis. Ano po yun? Kakaiba daw at malakas ang mangkukulam na sumasalbahe kay Doña Matea. Hindi lang daw siya basta mangkukulam, kung hindi isang magaling na mangbabarang. Gumagamit sila ng itim na kapangyarihan para magpasok ng mga insekto sa katawan ng nakaaway nila. Isang napakalaking pagkakamali na sinaling ni Doña Matea ang taong ito. Yun mismo ang sabi ng albularyo. Sa dami ng may galit kay tita, sino sa kanila? Ang sabi nasa paligid lang natin. Pero sino? Mula nang sabihin ni Manang Juana ang mga sinabi ng albularyo ay hindi na ako matahimik. Idagdag pa ang tungkol kay Lucas at kung ano ang nais nitong iparating. Habang nag-iisip ay nakatayo ako sa tapat ng bintana at nakatingin sa labas. Love, are you okay? Don't worry. Iniisip ko lang kung ano dapat natin gawin. Hindi naman natin pwedeng panuurin si tita na ganyan hanggang mamatay siya. Ikaw, ano sa tingin mo? Hindi ko rin alam, love. Naguguluhan ako. Wala naman kasi may gustong gumamot sa kanya. Ang naiisip ko lang na solusyon ay mahanap ang kumukulam sa kanya at makiusap ng husto para tumigil na siya. Mahanap din natin siya. Huwag kang mag-alala. Naaalala mo yung panaginip ko tungkol kay Lucas? Yung multo? Hindi kaya konektado ang pagpapakita niya sa atin at ang nangyayari ngayon kay tita? Maaari, pero sino ba si Lucas? Wala namang nakakakilala sa kanya sa mga kasambahay dito. What if magtanong tayo sa ibang tauhan sa farm bukas? Baka kilala nila. Mas mabuti pa nga. Nga pala, next week kailangan na natin bumalik ng Maynila para asikasuhin ang mga final details ng kasal natin. Oo nga pala. Pagtulungan natin to, okay? Matatapos din lahat ng to. Salamat. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko? Ano yun? Si Manang! Nagmadali kaming tumakbo palabas ng kwarto. Naabutan namin na tumatakbo palabas ng kwarto ni Tita Matea si Manang Juana at takot na lumapit sa akin. Manang! Anong nangyayari? Sir, si Madam! Para siyang napabaliw! Paanong nababaliw? Napaatras kami nang biglang magliparan palabas ang mga gamit mula sa kwarto ni Tita Matea. Matapos yun ay isang nakakatakot na tinig ang narinig namin mula sa loob. Gumapang ang matinding kilabot sa buong katawan ko nang marinig ang makapanindig balahibong tawa na yun. Naglakas loob akong humakbang palapit sa kwarto.
Pero bago pa ako tuluyan makapasok, ay biglang lumabas si Tita Matea. Nanlilisik ang mga mata at para itong asong ulol na naglalaway. Tita! Anong nangyayari sa'yo? Buhay ang inutang! Buhay din ang aking sisingilin! Mata sa mata, ngipin sa ngipin, dugo ang inutang, dugo din ang kabayaran. Sa bawat patak ng luha ay may kaakibat na pagdurusa. Ipaparamdam ko sa kanya ang ganti ng isang alipin! Nang mga sandaling iyon, alam ko na hindi na si Tita Matea ang nagsasalita, kung hindi ang taong kumukulam sa kanya. Mahapaging Diyos! Sinasaniban si Doña Matea! Kapag pinatay mo siya, hindi niya lubos na mababayaran ang kasalanan niya. Ako nang nakikiusap, tama na! Kung ano man ang nagawa ni Tita, hayaan niyo na ang batas ang umusig sa kanya. At anong magagawa ng batas? Pinatay niya ang apo ko! Pinatay niya ang anak ko! Binayaran niya ang mga pulis para pagtakpan ng kaso! Walang hustisya sa bansang to! Pero hindi ito ang solusyon. Kapag pinatay mo siya, ay para ka na rin walang pinagkaiba sa kanya. Kaibigan, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang bawat hinain ng puso mo. Hindi! Mula sa araw na to ay magiging hayop siya sa laman, sa dugo. Magiging mas masahol pa siya sa mabangis na hayop. Mula sa gabing to, 10 ng kanyang mga kalahi ay daranas ng matinding hirap. Gagapang sila sa putik at dumi. Kakalamang sikmura, pero walang kahit isang kamay ang tutulong sa kanila. Pakiusap! Tama na! Hanggang sa bigla na lang itong sumugod sa amin. Mabilis kong tinago si Chanda sa likod ko at nahawakan sa bewang si Tita Matea at binitbit pabalik ng kwarto. Nagwala ito ng husto at halos matumba kami. Tawagin niyo si Mang Nelson. Bilis! Kumuha kayo ng lubid! Nagmadali sa pagbaba si Manang Juana habang kami ni Chanda ay pinagtulungan na ibalik sa kama si Tita Matea. Chanda! Biglang napalayo si Chanda nang kagatin siya ni Tita Matea sa braso. Maya-maya lang ay humahangos na dumating si Mang Nelson habang dala ni Manang Juana ang lubid. Itali natin siya sa kama, bilis! Matapos namin siyang pagtulungan itali, ay bigla itong sumuka ng kulay brown na may buhay na uod. Pakawalan niyo ako dito! Iwan muna natin siya. Kailangan nating madala si Chanda sa ospital. Huwag na, sir. Alam ko kung paano gamutin ang ganitong kagat ng aswang. Aswang? Aswang si Tita? Mukhang ganun na ang ginawa ng mangkukulam sa kanya. Sinumpa siya at parang ganyan ang resulta. Diyos ko. Halika, ma'am. Doon tayo sa baba. Manang Juana, ilak ninyo ang pinto. Opo, sir. Kumusta na ho si Ma'am Chanda? Natutulog pa rin po. Ligtas naman siya. Tulungan niyo ako! Ayoko na! Pagod na ako! Pagawalan niyo ako dito! Napatingala kaming tatlo nang marinig namin ang boses ni Tita Matea. Maliwanag na pero hindi pa rin ito kumakalma. May mga pagkakataon na naririnig namin ang totoong boses niya gaya ngayon. Pero maya-maya ay bumabalik din ang boses demonyo. Gustuhin ko man siyang pakawalan, wala akong mapagpilian kung hindi ang manatili siyang nakatali para hindi makasakit pa ng iba at hindi niya saktan ang sarili niya. Mang Nelson, paano niyo ho nasabi na aswang si Tita Matea? Ganyan na ba siya noon pa? Ang ibig ko pong sabihin sa aswang, yung inaasal niya, aswang na po.
Hindi po ba naikwento niyo kanina yung sinabi ng magkukulam sa kanya? Kasama po sa sumpa yun. Kapag hindi ho siya napatawad ng mangkukulam, malaki ho ang posibilidad na tuluyan siyang maging aswang. Totoo ba talagang aswang? Totoo po na may aswang, sir. Karaniwan ay matatagpuan sila sa mga liblib na probinsya. Pero dito sa atin, ang alam ko ay walang naninirahan aswang dito. Kaya payapa itong lugar natin. Oo nga po. Nakakita na ako ng totoong aswang, sir. Nung bata pa ako. Kung magkatotoong sinabi ng mangkukulam, anong gagawin natin? Delikado po kapag nangyari yun, sir. Malalagay ang buhay natin lahat sa peligro. Hindi lang tayo dito sa bahay kung hindi pati yung mga taong bayan. Ang maari lang natin gawin, kung hindi natin makukontrol si Doña Matea, baka... Patayin na lang natin. Ganun ba? Sir, kung wala namang ibang paraan. Hindi. Kahit ganyan siya kasama, hindi ko kayang pumatay lalo na siya. May awa ang Diyos, sir. Basta humingi si Doña Matea ng tawad at taos sa puso niya ang paghingi niya ng tawad, baka sakaling patawarin siya at matapos ang lahat ng kaguluhang ito. Sana nga ho. Nga pala, Mang Nelson, saan kayo natuto ng panggagamot? Sa lola ko po. Albularyo po kasi siya. Kaya nung lumalaki ako, itinuro niya sa akin ang ilan sa mga nalalaman niya. Tamad ho kasi ako noong kabataan ko At lagi ko siyang tinatakasan para makipaglaro sa mga kaibigan ko. Kaya, konti lang ang alam ko. Salamat po sa pagtulong ninyo kay Chanda. Wala pong anuman. Sige sir, dito na po muna ako sa likod. At may tatapusin po akong gawain. Sige po. Nang makaalis si Mang Nelson, napansin ko na sinundan ito ng tingin ni Manang Juana. Manang, okay lang ho ba kayo? Bakit ganun kayo makatingin kay Mang Nelson? Ay, wala ho. Bigla ko kasing naisip na hindi kaya si Nelson ang kumukulam kay Madam? Nakalimutan ko kasing banggitin na sinabi ng albularyo na lalaki daw ang kumukulam kay Doña Matea. Lalaki? Sa pagkakaalam ko, hindi ho ba karaniwang babae lang ho ang mangkukulam? Tsaka imposibleng si Mang Nelson. May mga lalaking mangkukulam din ho. Ang sabi ng albularyo ay kaya rin nilang magbitaw ng sumpa o magdala ng kamalasan o sakit sa tao. Sa dami ng galit kay tita, hindi ko alam kung saan at kanino ako magsisimula. Bakit hindi ho kayo magsimula sa paligid nyo? Manang, may kilala ba kayo dito na bata na tumira dito noon? Lucas ang pangalan niya. Napansin ko agad na namutla ito nang marinig ang pangalan na yun. Pagkatapos ay bigla itong tumalikod at nag-isip ng malalim. Manang, Ay, hindi ko kailanman makakalimutan ang batang iyon dahil napakabait at masayahin siya sa mura niyang edad. Kapag nakikita ko siyang tumatakbo at naririnig ko ang tawa niya, nawawala ang pagod ko. Sila ng ina niya na si Irene. Irene? Noong umuwi si Nelson ng probinsya at nagpaalam na mawawala ng 6 na buwan, may pumalit sa kanya. Si Irene, kasama ang 8 taong gulang na anak nito. Pero hindi nagustuhan ni Doña Matea na may dalang bata si Irene. Kahit na dalagang ina, maganda si Irene. At sadyang napansin ng mga kalalakihan. Maging ang mga bisita ni Doña Matea na business partners niya na mga kalalakihan ay napapansin ang ganda ni Irene. Kung hindi mo nalalaman, sir, bukod sa pagiging matapobre, may ugali ang madrasta mo na kapag kaharap ang mga mayayaman na kaibigan, gusto niya ay lagi siya ang bida, siya ang magaling, siya ang maganda, siya lahat. Nang mapansin ng mga kalalakihan ang ganda ni Irene, hindi yun nagustuhan ng Donya. Mula noon ay pinag-initan na siya nito. Palaging ikinukulong sa bodega, sinasaktan, sinturon, walis, kahoy, o kahit ano ang madampot ni Madam ay pinapalo niya kay Irene. Sa bunot, sampal, kurot at sipa. Sinubukan ni Irene na magpaalam at umalis, pero hindi siya pinayagan ni Doña Matea
Sa takot na baka magsumbong ito ng pagmamaltrato niya. Hindi rin niya pinatawad si Lucas. Palagi niyang pinapalo ang bata kahit na wala itong ginagawa. Minsan pa nga ay natulak niya ito sa hagdan at nahulog. Kung bawal kami ni Nelson na kumain ng pagkain sa ref, mas lalong bawal si Irene. May mga pagkakataon pa na panis ang ulam na pinapakain ni Madam sa kanya. Hanggang isang araw, dahil sa sobrang gutom, nagnakaw ng pagkain si Irene sa ref. Kinain nilang mag-ina yon at binigyan niya ng isang pirasong tsokolate si Lucas. Nahuli sila ni Madam. Hinagupit niya ng sinturon ng mag-ina. Ang pinagbalingan niya ng galit ay si Lucas. Pinalo niya ng pinalo ang bata at binatukan ng malakas. Sa lakas noon ay tumama ang ulo ng bata sa pader. Nang bumagsak ang bata sa sahig ay dumudugo ang ulo nito. Hindi na ito gumagalaw. Natakot si Doña Matea. Nagmakaawa kami na dalhin ang bata sa ospital pero hindi ito pumayag. Maililigtas pa sana ang buhay ni Lucas kung naitakbo agad siya sa ospital. Pero dahil mas inuna niya ang kanyang sarili, namatay ang bata. Hindi ko nakayanan ang aking narinig. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na umiiyak sa sobrang galit. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit nangyayari ito kay Tita Matea. Binabayaran na nito ang lahat ng pagmamalupit nito sa mga tao. Saan inilibing ang bata? Doon sa loob ng bodega, pinatibag ni Madam ang semento at inilibing doon ang bata. Pagkatapos ay pinasimentohan ulit. Hayop. Napakahayop niya. At si Irene, anong nangyari sa kanya? Dahil sa sobrang lungkot sa nangyari sa anak niya, nawala sa sarili si Irene at nabaliw. Doon pa lang siya pinauwi ni Doña Matea. Kung kailan alam niya na hindi na ito makakapagsumbong. Sinubukan ng pamilya ni Irene na magsumbong sa pulis habang hinahanap nila si Lucas. Pero binayaran ni Doña Matea ang mga pulis. Nagawa niyang i-blackmail ang mayor kaya pinagbigyan siya. Walang nangyari sa kaso at binasura yon. Pinalabas niya na naglayas ang bata at hindi na bumalik. Gusto kong magsalita noon, sir. Gusto kong sabihin ang lahat sa mga pulis. Pero binantaan ako ni Doña Matea. Kami lahat dito sa bahay. Kaya wala kaming magawa kung hindi ang manahimik na rin. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na pumanaw na si Irene. Matapos nitong magpakamatay. Dad, anong klaseng babae itong pinakasalan ninyo? Mas masahol pa siya sa demonyo! Manang tumawag kayo ng mga tao. At hukayin ninyo yung katawan ng bata pagkatapos tumawag kayo ng pulis. Kailangan pagbayaran ni Tita ang kasalanan niya. Opo, sir. Pumasok ako sa loob ng silid ni Tita Matea. Bumalik na ang dati at normal na anyo nito. Pagod na pagod at umiiyak habang madungis dahil sa pagsusuka nito. Ang mga maliliit na uod ay gumagapang pa sa kama at katawan nito. Mayroon ding mga bulate na kasama nang huli itong sumuka. Namumutla. Humpak ang pisngi. Mabaho. Malayo sa glamorosang Doña Matea na kilala ng lahat. Ang babaeng madamot, matapobre at ayaw ng marumi, heto at nilalangaw, nangangamoy at nanlilimahid. Ayoko na. Tama na. Patawarin niyo ako sa lahat ng ginawa ko. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Kenneth. Patawarin mo ko. Patawad. Sana kaya pang ibalik ng paghihingi ng tawad at pagsisisi ninyo ang buhay ni Lucas at Irene. Huminto ito sa pag-iyak
at natigilan nang marinig ang dalawang pangalan na iyon. Hinila ko ang isang sili at pumwesto ako sa paanan ng kama. Why, tita? Did the names ring a bell to you? Pamilyar ba ang mga pangalan na yon? Alam ko ng lahat ng ginawa ninyo sa kanila. Pinahukay ko ng katawan ni Lucas at anumang oras ay darating na ang mga pulis para damputin kayo. Kenneth, hindi ko sinasadya. Aksidenteng lahat. Pero hindi aksidente na palagi ninyo silang binubugbog. Sumisigaw ng hostisya si Lucas na dumating pa sa punto na nagpapakita sa akin ang kaluluwa niya. Hindi lang silang mag-ina, kundi ang lahat ng kasabay natin dito na minamaltrato ninyo. Mga tao na matagal nang naninilbihan dito at pamilya na rin kung ituring ng mga magulang ko. Anong klaseng tao ka, ha? Bakit sa ganang buto ang kasamaan mo? Wala na bang natitirang konsensya sa'yo? O baka naman kaya ka nagsisisi ngayon? Ay dahil sa nangyayari na sa'yo yan. Pinapangako ko sa'yo. Magbabago na ako. Huwag mo lang ako ipahuli sa pulis. Magbabago? May babalik ba ng pagbabago mo ang buhay ng anak at apo ko? Anong sinabi ninyo? Tamang narinig mo, sir. Anak ko si Irene at apo ko si Lucas. Nung umalis ako rito para magbakasyon ng 6 na buwan, sila muna ang pumalit sa akin. Sa una lang yan mabait nung buhay pa ang daddy mo. Pero nang mamatay siya, isa ka lumabas ang totoong kulay ng madrasta mo. Minamaltrato ako ng matapubring yan. Sadyang mainit ang dugo niya sa akin pero pinagtiisan ko yun. Alang-alang sa inyo. Dahil napakabuti ninyo sa akin. Kaya, para hindi pag-initan si Irene, sinabi ko sa kanya na huwag sabihin na anak ko siya. Pero, maging siya, ay hindi nakaligtas sa kalupitan mo. Minaltrato mo rin sila. Pati ang walang malay na apo ko. Pinatay mo ang apo ko! Dahil sa iyo nagpakamatay ang anak ko. Ngayon, Doña Matea, nararamdaman mo ba ang matinding ganti ko sa lahat ng kahayupan mo? Ikaw? Ikaw ang kumukulam sa kanya? Oo. At hindi pa ako tapos sa kanya. Nagsisimula pa lang ako. Bawat luha na pighati at puot na umagos mula sa mata ng anak ko at apo ko ay babalik kong lahat sa kanya. Dahil ako mismo ang papatay sa kanya! Bigla akong napaatras sa takot nang mag-anyong aswang si Mang Nelson. Demonyo! Humaba ang mga ngipin nito at naging matalas na mga pangil. Gayon din ang mga kuko nito sa kamay. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Mula sa kinatatayuan ko ay naramdaman ko ang tindi ng puot at galit ni Mang Nelson. Anong nangyayari dito? Aswang! Agad tumakbo palabas si Manang Juana dahil sa labis na takot. Mas demonyo ka! Wala kang puso! Hindi dapat nabubuhay ang gaya mo! Wala kang puwang sa mundong ito! Mang Nelson, wag! Pakiusap! Para sa akin na lang po. Huwag ninyong gawin ito! Hindi! Hayaan mo akong ipaghiganti ang anak ko! Hindi mo alam kung gaano ako katagal nagtiis sa pagmamaltrato sa akin nitong babae ito! Nagtiis ako at inipon ko lahat ng galit dito sa puso ko para sa araw na ito! Walang kahit sino ang makakapigil sa akin! Tulong! Tulungan niyo ako! Kinablot ni Mang Nelson sa leeg si Tita Matea at nagawa nitong mapatid ang mga tali sa mga paa at kamay nito sa isang hila lang. Pagkatapos ay mahigpit na sinakalito habang nakaangat sa sahig ang mga paa. Ganyan niya, Doña Matea. Matakot ka.
matuto kang matakot. Dahil ito na ang una at huling beses na matatakot ka. Dahil sa susunod na dumilat ka, nasa impyerno ka na. Wag! Tama na! Tama na! Tay, pakiusap, tigilan mo na to! Tama na, Tay! Sapat ng lahat ng ginawa mo. Hayaan na natin ang batas na magparusa sa kanya. Sa pagkakataon na to, pangako hindi na niya matatakasan to. Anak, alam mo na ilang taon natin pinagplanuhan to. Alam ko. Pero hindi ikaw ito, Itay. Kahit kailan hindi ka nanakit at pumaslang ng tao. Huwag niyong hayaang masira yun para lang sa paghihiganti niyo. Kung narito si Ate Irene, tsaka hindi rin niya magugustuhan ang gagawin niyo. Pero anak, Tay, nagpakita si Ate Irene sa panaginip ko at pati si Lucas. Gusto na nilang matahimik. At mangyayari lang yun kapag tumigil kayo. Gusto nila na huminto ka na sa ginagawa niyo. May Diyos tayo na mas makapangyarihan sa lahat. Walang mayaman o mahirap sa Kanya. Ang Panginoon at ang batas natin dito sa lupa ang bahalang umusig sa mga kasalanan ni Doña Matea. Walang mangyayari kung patuloy tayong maghihigante. Kaya tayo pakiusap, tama na. Maya-maya ay bigla nitong binitawan si Tita Matea hanggang sa unti-unti ay bumalik sa normal na anyo si Mang Nelson. Napaupo ito sa sahig habang umiiyak. Mga iyak na puno ng pighati mula sa magulang na nangungulila sa anak. Lumapit ako kay Chanda at hinila ito at sa kaniyakap ng mahigpit. Sir, nariyan na ho ang mga pulis. Mula sa presinto, matapos hulihin ng mga pulis si Tita Matea, umaga na akong nakabalik sa bahay. Natigilan ako sa pagpasok sa kwarto nang maabutan ko si Chanda na naglalagay ng mga gamit sa luggage nito. Saan ka pupunta? Aalis na ako. Alam mo nang totoo. Alam ko rin na wala na akong lugar dito. Ganun na lang ba yun? Pagkatapos ng lahat, basta mo na lang ako iiwan? Nagsinungaling ako sa iyo, Kenneth. Alam ko. Natanda akong makinig sa paliwanag mo. At kahit hindi mo pa sabihin sa akin ang lahat, naiintindihan ko kung bakit ginawa yun ni Mang Nelson. Kaya ba hindi mo sinasabi sa mga pulis kung sino ang kumukulam kay Tita Matea? Kahit sino sigurong ama na nasa kalagayan ni Mang Nelson at may ganong kakayahang gaya niya, gagawin ang ginawa niya. Ang mga ninuno namin ay galing pa sa lahi ng Babayla noon. Noon pang panahon ng Kastila. Bukod sa kaalaman sa pangkukulam at pangbabarang, may kakayahan din kaming manggamot. Pero ang pagkakaiba ng lahi namin sa iba ay may lahi kaming aswang. Pero ang mga kalalakihan lang sa pamilya namin ang nagiging aswang at hindi sila pumapatay o kumakain ng mga tao. Kada isang taon lang sila kumakain ng sariwang lamang loob. Pero galing yun sa mga hayop. Ang mga babae naman sa pamilya, bukod sa kulam at barang, dahil may dugo kaming babaylan, kaya naming makipag-usap sa mga kaluluwa ng mga yumao. Ibig sabihin, ang mga sinabi mo noon sa akin tungkol sa pamilya mo ay hindi totoo. Oo. I'm sorry, Kenneth. Kinailangan kong magsinungaling sa'yo. Ako ang bunsong anak ni Mang Nelson na nakilala mo. Lumaki kami sa Siquijor. At panganay namin si Irene at pamangkin ko si Lucas. Nagtrabaho ako ng mabuti. Nagtayo ng negosyo at nag-ipon ng maraming pera. Hanggang sa makapagpatayo ako ng 5 restaurant. Alam ko na sa ganun lang ako mapapaburan ng tita mo. Kapag mayaman ako at may sinabi sa buhay. Hindi rin totoo na taga Ilocos Norte ang pamilya ko. Sinadya ko makipagkilala at mapalapit sa iyo para makuha ang loob mo at pinaibig kita para makapagiganti kay Doña Matea. Ako dapat ang gagawa ng kulam at parang laban sa kanya. Pero hindi ko kaya dahil napamahal ka na sa akin. Kaya inako ni tatay na gawin ang dapat gagawin ko. Bumalik si tatay dito sa farm.
para hanapin kung saan pinalibing ni Doña Matea si Lucas. Pero nahirapan siya dahil walang may gustong magsalita na kasambahay dahil sa takot. Tinawag kong kaluluwa ni Lucas para magpakita siya sa'yo at malaman mo ang ginawa ng madrasta mo. Sinabi ko na noon sa tatay na magsumbong na lang sa'yo dahil alam ko ng paniniwalaan at pakikinggan mo siya. Pero nagpatigas siya. Gusto niyang magiganti sa mga dinanas nilang kalupitan mula kay Tita Matea. Puno ng galit ang tatay ko. At kahit na anong pangungumbinsi ko sa kanya na huwag ituloy, hindi siya nakinig. All this time, mula nang una kong makita si Lucas, nagkukunwari ka lang pala na natatakot. I'm sorry. Hindi ako ang babaeng inakalat minahal mo. Hindi normal ang pamilya namin. Matagal ko nang hinadla ang sarili ko na aatras ka sa kasal. Sa oras na malaman mong totoo. Maraming salamat dahil hindi mo sinumbong sa mga pulis ang tatay ko. Hinawakan ko siya sa kamay at hinila palapit. Pagkatapos ay mariin kong hinalikan sa labi si Chanda at niyakap ng mahigpit. Sino ba may sabi na hindi kita matatanggap? Bakit mo pinapangunahan ang damdamin ko? Kahit ano ka pa, tanggap kita, Chanda. Ikaw pa rin ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Hindi ka galit sa akin? Hindi. Paano kung mag-anak tayo ng lalaki? Maaari niyang mamana ang pagiging aswang ng tatay ko. Love, mas makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Kukonsulta tayo sa mga pastor at leaders ng church natin. We can do this. Simula sa mga magiging anak at mga apo natin, lalaki silang normal at nasa pangangalaga ng Diyos. Talaga? Hindi ka natatakot sa akin? Mas matatakot ako kapag nawala ka sa buhay ko, Chanda. Please, huwag mo kong iwan. Hiningi na kita sa Diyos. At hindi totoo na sinadya mo na magkakilala tayo. Naniniwala ako na ang Diyos pa rin ang nagdala sa iyo sa buhay ko. Kaya ikaw, akin ka. Sa akin ka pa rin. At hindi ang pagiging mangkukulam mo o kung ano ka man ang pwedeng maging dahilan para bumitaw ako sa iyo. Mahal kita, Chanda. Mahal na mahal kita at walang nagbago doon. Salamat, Kenneth. Maraming salamat. Mahal na mahal din kita. Magsisimula tayo ng buhay dito sa farm. Yung tahimik at maayos na buhay. Wala na si Tita Matea. Mabubulok na siya sa bilangguan. Halika, bumaba tayo. Sumunod ako dito at nakita ko si Mang Nelson na naghihintay sa sala katabi ang maleta nito. Mang Nelson, saan ho kayo pupunta? Sir, aalis na ho ako. Tapos na ang misyon ko dito. Nabigyan na ng katarungan ang anak ko at apo ko. Ikaw na sir ang bahala dito sa bunso ko. Huwag ho kayong mag-alala kay Chanda. Ako na pong bahala sa kanya. Inaasahan ko na darating kayo sa kasal namin. Oo, pupunta ako. Gusto kong ihatid ang anak ko sa altar sa araw ng kasal ninyo. Patawarin niyo ho ako sa mga nagawa ko. Ang pagtatago ng totoong pagkatao ko at ang ginawa ko kay Doña Matea. Naiintindihan ko po. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Ama kayo na nagmamahal sa isang anak na inalipusta. Natural na maghanap kayo ng hustisya. Pero hindi niyo ho kailangan na umalis. Alam ko. Pero nakapagdesisyon na po ako. Hanggat walang ibang nakakaalam. Hindi naman ako nakita ni Manang Juana na nagpalitan niyo eh. Mas ligtas kayo kapag malayo ako. Kung hindi na ho kayo mapipigilan Salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. wala pong anuman yun. Mag-iingat ho kayo. Tuluyang nahatulan si Tita Matea. Hindi lang sa kaso ng pagpatay kay Lucas, kung hindi ang patong-patong na kaso ng pang-aabuso. Samantala matapos namin bigyan ng disenteng libing si Lucas, ay hindi na ito nagpakita. Kami naman ni Chanda ay tuluyan ng kinasal
at binigay ang aming buhay sa Panginoon at nagsilbi sa Kanya. Samantala matapos ang kasal namin ni Chanda ay hindi na rin nagpakita sa amin si Mang Nelson. Ang mga tauhan naman sa farm ay natahimik na rin at mas nakapagtrabaho ng mahusay mula nang mawala doon si Tita Matea. Sana ay magsilbing aral sa ating lahat ang nangyari kay Tita Matea. Maging mabuti tayo sa kapwa natin at maging mapagkumbaba. Huwag tayong mga alipusta ng kapwa dahil lang sa mas mataas ang ating antas ng pamumuhay. Dahil sa mata ng Panginoon, lahat tayo ay pantay-pantay. Hanggang dito na lamang at sana'y may natutunan kayo sa aking kwento. Nagmamahal, Kenneth. Kapag pinatay mo siya, ay para ka na rin walang